Magandang oras po sa ating lahat, mga mahal na kapatid, na kasalukuyang nanonood po sa ating pong programa dito sa Adventist World Radio, na sa kasalukuyan ay nakabase po dito sa aming istasyon na matatagpuan dito sa Mabini, Alicia Isabela, Saclao ng Northeast Luzon Mission. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang aking sarili bago po ako tuluyang pailanglang kung paano po ako naging Seventh-day Adventist. Ako po ang inyong kapatid, Eddie Sugitan, 71 taong gulang, at dating ministro ng Iglesia ni Cristo 1914 mula pa sa pagkabata hanggang sa maging ministro nga po ng Iglesia ni Cristo. Maring itanong ninyo ano po ang pinakapaborito kong verse ng Bible noon. Yan po ang Roma 16:16 na tumutukoy sa sektang aking ipinaglalaban at ipinangangaral noon. Maring magtaka kayo, paano bang isang ministro ay naging Seventh-day Adventist? Ito po ay aking isasalaysay sa pamamagitan po ng paglagom sapagkat limitado po ang ating oras para sabihin ang kabuuan ng aking pagkaka-convert sa Seventh-day Adventist. Bago po ako naging Seventh-day Adventist, isa po akong ministro ng Iglesia ni Cristo na humawak ng iba't ibang maselang gampanin o tungkulin sa Iglesia. Ako po ay naatasang maging kalihim pangkalahatan sa distrito ng Isabela South during that time, at pagkatapos ay naatasan pa rin maging ingat yaman o assistant treasurer sa bahagi ng Isabela East, mga mahal na kapatid. Bilang ministro noon ay aking nagagampanan hindi lamang ang pag-opisina, kundi higit sa lahat, ang tunay na dahilan ng pagiging ministro ay ang pangangaral at ang pangangalaga sa lahat ng ating mga kapatid. Maring isang magtaka kayo, kapagkat bibihira po siguro na ngayon lang nagkaroon ng isang ministro pa na naging Seventh-day Adventist. Sasabihin ko po sa inyo kung paano ako naging Seventh-day Adventist way back sa 2015 nang magkaroon ng isang malaking kontrobersiya sa Iglesia ni Cristo na dito ay nagkaroon ng paksyon sa pagitan ng ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia ni Cristo at sa kanyang pamilya, at ditong na nga rin po naglitawan ang ilang mga dating mga ministrong tahimik lang, subalit nagkaroon na ng lakas para ibulalas ang kanilang mga sentiment sa hindi na makatarungang pagpapatupad ng doktrina at ng patakaran. Hindi ko po ikinahihiya na isa ako sa mga inalis at itiniwalag sa Iglesia ni Cristo dahil sa pagtutol sa hindi na magandang pagpapatupad sa doktrina at patakaran sa loob ng Iglesia ni Cristo. At iyon po ang naging sanhi upang suriin ko kung saan ba ako dapat nauukol. At itinanong ko ito sa ating Panginoong Diyos. Hindi kasi ako sanay na hindi makapaglingkod sa Kanya. Hindi rin ako sanay na hindi na sasamba. At hindi rin kasi ako sanay na hindi makatugon sa dahilan ng pagkakalikha at pagkakalalang sa akin. Ang Diyos mismo ang aking tinanong sa pamamagitan ng mga pananalangin na may kasamang pagluha. Itinanong ko sa Diyos, Ama, saan mo ba ako gustong gamitin? Alam mo aking naging buhay, alam mo rin kung paano kita pinaglingkuran mula pa sa pagkabata. Tinugon ng Diyos ang aking panalangin
sapagkat sa tuwing binubuksan ko po ang aking desktop computer noon para alamin kung ano na ang mga kaganapan sa Iglesia ni Kristong kasalukuyang gulong-gulo, mga mahal na kapatid. Isang pagtataka, sapagkat sa tuwing binubuksan ko ang aking computer, when I press enter, although ang aking pong itinatype sa keyboard ng aking computer ay ang Iglesia ni Cristo, silent no more. But when every time I press enter, ang lumilitaw po sa monitor ng aking computer ay ang Seventh-day Adventist. Hindi lamang po isa o dalawa o tatlong nangyari ito na Seventh-day Adventist ang palaging lumilitaw sa monitor ng aking computer. At dahil dito hindi na po ako nagpatumpik-tumpik. Lumuhod ako sa harap ng ating Panginoong Diyos at sinabi sa Kanya, Ama, dito mo po ba ako tinatawag? At kung dito mo nais na ako'y maglingkod, matutupad ang iyong kalooban. Dahil dito, minsan pang binuksan ko ang aking computer para alamin at bakit ganito ang pahiwatig sa akin ng Panginoon. At sa pagbukas ko, ang lumitaw ay isang debate ng Iglesia ni Cristo between the Seventh-day Adventists. Ang debating ito ay nangyari sa lugar ng Pampanga. Ang tumatayo sa panig ng Seventh-day Adventist ay ang ating kapatid na si Richard Thompson. At ang tumatayo naman sa panig ng Iglesia ni Cristo ay si Jose Ventilacion. Dito'y nailitaw ng gusto ng Seventh-day Adventist ang maling pinangahawakan ng Iglesia ni Cristo tungkol sa pagiging tao ni Cristo. Sapagkat sa Iglesia ni Cristo kailanmay hindi sila naniniwala na si Cristo ay Diyos, ngunit naipresentang malinaw na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos na totoo. Hindi kailanman ito natutulan o naigiba ng Iglesia ni Cristo. Manapay parang umiiwas pa sa mga pagtatanong ni kapatid na Richard Thompson at umiiwas sa mga talatang nagpapatunay na si Kristo ay tunay na Diyos. Kaya dahil diyan ako'y nagpasya na umanib sa Seventh-day Adventist sapagkat ito nga ang tugon sa atin ng ating Panginoong Diyos. Nag-post po ako sa social media para alamin kung paano ang paraan ng pag-anib sa Seventh-day Adventist. At ang isa sa nakabasa nito ay ang dati nating kapatid na si Ronald Obidos. At dahil nga sa kanyang nakita at nabasa, ay nag-post din po siya sa kanyang programa noon na Back to the Scriptures. At binanggit doon na may isang ministro na nagnanais mapaanib sa Seventh-day Adventist. Nanawagan siya dito sa Isabela. At ang isa sa tumugon marahil ay si kapatid na Jessica Bitin na noon ay nasa Baguio. Marahil ang batang ito ang may access sa pastor na nakasasakop sa lugar na aking tinitirhan at siya marahil ang kumontak nito. Kaya minsan isang araw, may dumating na isang tao sa aking tahanan at nagtatanong kung nasaan ang tahanan ni Eddie Sugitan. Siya po ay nagkapalad na makita ang aking tahanan. At siya nga po'y pumunta sa aming tahanan at nagpakilalang siya ay pastor ng Seventh-day Adventist at ito ay si kapatid na Joel Solomon. Nang magpakilala ito'y hindi ko malaman kung anong dahilan at nahatak ko siya, naanyayahan sa loob ng aking tahanan. At nung siya'y nasa loob na ng aking tahanan ay tila bantulot pa at nagtataka kung totoo ngang ako
ay aanib sa Seventh-day Adventist. Tinanong niya ako, totoo bang kayo talagang ministro ng Iglesia ni Cristo? Ang itinugon ko po sa kanya ay opo. At para patunayang ako nga po ay ministro, inilabas ko sa kanya ang lahat ng aking credential bilang isang tunay na ministro ng Iglesia ni Cristo. Hindi lang basta ministro, isang natatanging ministro na ginawaran ng mga plake, ng mga medalya, ng mga tropeyo bilang pagkilala sa kagitingan ko sa pangangaral, sa kagitingan ko sa pag-aalaga. Masasabi ko po na ito ang totoo sa tanang buhay ng isang Iglesia ni Cristo. Ngayon lang sila nagkaroon at nakakita ng most awarded minister na Iglesia ni Cristo sa buong mundo, at ako po ito. Kaya nang makita ni Pastor Joel Solomon ang lahat ng aking mga credentials, ay tila bantulot na ako ay tanggapin bilang magiging kaanib sa Seventh-day Adventist. Subalit dahil sa aking pagpupunyagi at pagpupursigi, nahimok ko siya na ako po ay doktrinahan. Nang sabihin ko kay Pastor Joel Solomon na ako'y doktrinahan, ang sabi sa akin, hindi na po. Bibigyan ko na lang po kayo ng Bible. Ang sagot ko naman ay, marami na akong Biblia, kapatid, iba't ibang salin. At yan ay makikita mo sa aking bookshelves. Subalit tumugon ng buong pag-ibig si Pastor Joel Solomon nang sabi, ang Biblia pong ibibigay ko sa inyo'y naroon ang 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist. Alam ko pong alam ninyo ang aming mga doktrina, subalit ang akin lang pong gagawin ay gabayan kayo upang inyong maintindihang mabuti ang nilalaman nito. Kinabukasan ay bumalik nga po si Pastor Joel Solomon at ibinigay sa akin ang Bibliang kung saan ay naroon sa likod ang 28 fundamental beliefs. Ang sabi sa akin, brother, basahin niyo po ito isa-isa. Sa tulong ng banal na Espiritu, gagabayan tayo. At kung sakaling meron kayong hindi maintindihan o maunawaan, doon lang po ako papasok upang ipaunawa sa inyong mabuti ang lahat ng ito. Pinagtiyagaan ko pong basahin isa-isa at hinimay ang nilalaman ng 28 fundamental beliefs. At dahil sa aking pagtitiyaga ay lalo pong nagliwanag sa aking puso, sa aking isipan, sa aking damdamin, na ito pala ang dahilan kung bakit dito ako tinawag ng Diyos. Naunawaan kong lubusan na ito ang tunay na iglesia at ang tunay na bayan ng ating Panginoong Diyos. At dahil nga sa aking kasabikan na mapabilang na sa Seventh-day Adventist, hinimok ko't kinausap si kapatid na Joel Thompson na itakda ang aking banal na bautismo. Ito po ay nangyari noong 2015 din, ngunit ang buwan ay Nobyembre 28, 2015. Nobyembre 27, bisperas ng aking baptism, pumunta ang kapatid na Joel Thompson sa aking tahanan kasamang ilang mga elders sa kanyang distrito. May ibinigay sa aking kapirasong papel at naroon ang mga questionnaire na kung tawagin ay baptismal questionnaire. Nang ibigay sa akin ni Pastor Joel Solomon, ay aking tinignat. Ang sabi ko sa kanya ay, halos ganito rin po, Pastor, sabi ko, ang ginagamit ng Iglesia ni Cristo.
Kaya habang ito po ay aking pinupunan o kaya ay sinasagot, mga mahal na kapatid, nakamasid lang sa akin ang aking asawa at ang aking mga anak. At tila sa kanilang anyo ay tutol na ako ay mag-Adventist. Pagkatapos ko pong ma-fill upan ang baptismal questionnaire, ipinanalangin po ako ni Pastor Joel Solomon at ang isa pa sa kanyang ipinayo sa akin, kapatid, bukas ang iyong banal na bautismo, magdala ka ng bihisan upang pamalit sa kasuotan mong mababasa sa tubig. Tinugon ko po si Pastor, alam ko po ang proseso ng bautismo, kaya wag po kayong mag-alala. Pagkatapos po ng panalangin ay nagpaalam po si Pastor Joel Solomon, pati na ang ilang mga elders ng Seventh-day Adventist. At dito na po ako kinumpronta ng aking asawa at ng aking mga anak. Ang tanong nila sa akin ay, Daddy, talaga bang ikaw ay magsasabadista? Yan po ang tanong nila sa akin. Tinugon ko sila ng buong puso. Oo, Mami. Oo, mga anak. Sabi ko, tinatawag ako ng Diyos sa Adventist. Kung hindi ka po namin mapipigilan, sabi ng aking asawa, pati ng aking mga anak, Daddy, ito ang aking masasabi, na pagkaisahan namin, na bukas paglabas mo sa ating tahanan, wala ka ng karapatang bumalik pa sa aming piling. Nang marinig ko ito, at tila ako ay hinahamon, tila ako'y pinapipili kung ang Adventist ba ang aking pipiliin o sila na aking pamilya. Masakit man, sabi ko sa kanila, pipiliin ko ang tawag ng Panginoong Diyos. Masakit man kayo aking iwan at masakit man na ayaw na ninyo akong pabalikin at patungtungin sa tahanan ito. Titiisin ko, ngunit ang di ko matitiis ay ang iwan o itakwil ang tawag ng Panginoon Diyos. Kaya nang gabing iyon, iginaya ko po ang lahat ng aking mga gamit, mga aklat, mga kasuotan, damit. Iniligay ko po ito sa halos 3 karton, mga mahal na kapatid, sapagkat wala naman akong maletang malaki na paglalagyan. At nang maiayos ko na po ang lahat ng aking gamit, dinala ko po ito sa aming bakanting silid. At doon, nang ako'y nasa loob, lumuhod ako sa Diyos. Sabi ko, Ama, noong ako'y ministro, nakita mong aking paglilingkod. Subalit dala ng pagtutol ko sa maling takarang pinaiiral na noon sa iglesia, tiniis ko ang ipinasya sa akin na ako'y alisin at itiwalag sa iglesia ni Kristo. Nasakripisyo ang aking karapatan, nasakripisyo rin ng aking mga pamilya sapagkat maging sila'y pinag-aalis at pinagtitiwalag sa iglesia ni Kristo. Sabi ko, Diyos ko, ngayon at ako'y muling maglilingkod sa iyo. Sa Seventh-day Adventist, masasakripisyo na naman ba ulit ang aking relasyon sa aking pamilya? Diyos ko, hindi ko yata makakaya. Subalit kung ito po, Ama, ang iyong nais, susundin at susundin pa rin kita. Pagkatapos noon, ako'y nahiga, subalit hindi ako dalawin ng antok. Hanggang sa 2:00 ng madaling araw, pinuntahan ako ng aking asawa sa aking silid. At ang sabi sa akin, Daddy, pwede ba tayong mag-usap?
tugon ko sa aking asawa, Mami, kung naparito ka para ako'y himukin, ni atras ang aking pagpapabautismo bukas, mabibigo ka. Wala na tayong dapat pag-usapan, Mami. Nagpasya kayo at nagpasya na rin ako. Hindi ninyo ako mapagbabago sa aking pasya. Ikinalulungkot ko, Mami. Subalit pilit binubuksan ang pinto na nakalak. Kaya pinuntahan ko at binuksan ito. Pagbukas ko ng pinto, yumakap ng buong higpit ang aking asawa sa akin na tila iyon ang huling yakap niya sa akin. Niyakap ko rin siya at halos kapwa na kami umiiyak. At ang sabi ko, Mami, pasensya. Hindi nyo mababago ang aking pasya. Masakit man sa akin at maaaring maging sa inyo, sabi ko, masakit. Subalit pipiliin ko ang Diyos. Gusto ko siyang paglingkuran. Tumugon ng aking asawa, hindi ko inaasahan. Ang sabi niya, Daddy, payag na kaming mag-Adventist ka. Ngunit hindi ko pala kayang mawala ka sa aming piling. Tanging masasabi ko lang kung ikaw ay nasa Adventist na, mag-iingat ka, sabi sa akin, sapagkat alam mo naman ang iglesia ay napaka-impluensya. Ang sagot ko'y wala akong dapat pag-ingatan sa iglesia. Ang higit kong pag-ingatan ay ang mawala ako sa Diyos. At ang higit kong pag-ingat ay ang mawala ako sa karapatang maglingkod sa Kanya. Salamat, Mami, sabi ko, at naintindihan nyo ang aking layunin. Kinabukasan po ay pumunta ako sa church, sa Kawayan Center Church, para tanggapin ang banal na bautismo. Nais ko lang pong isingit, sapagkat ng araw na iyon ay naroon din si Richard Thompson at si Tatay Wency Machenso. Nagkataon din kasi na sa buong linggo ng Nobyembre bagong aking bautismo ay nagkaroon ng evangelism si Brother Richard Thompson sa barangay, sa bahagi ng Reyna Mercedes, Barangay Turod, Reyna Mercedes, Isabela, na kung saan dito'y umani siya ng 22 kaluluwa. Kaya no ako'y nasa loob ng church na halos ako na lang pala ang hinihintay. Sinalubong ako ni Brother Wency Machenso, hawak ang toga ni susuot sa akin. Na ako'y salubungin ni Brother Wency Machenso at idantay sa aking katawan ang toga. Hindi ko po maintindihan kung ano ang parang kapangyarihang lumukob sa buo kong katawan. Parang ang katawan ko'y lumaki, lumapad, at parang ang aking katawan ay nasa itaas ng kalawakan. Sabi ko, Ama, kung ikaw po itong humahawak at yumayakap sa akin, bagamat ang nakadantay sa akin ay toga, sabi ko, salamat po sa pagtanggap mong muli sa akin. Salamat sa iyong yakap. Salamat po sa iyong pagmamahal. Kaya't nang ako'y akayin ni Pastor Joel Solomon sa tubig, maging siya paghawak sa aking kamay, ay tila hindi niya maipaliwanag kung ano ang isang kapangyarihan na humahawak sa aming dalawa. Nung ako po'y nasa tubig na, hiniling ko kay Pastor Joel Solomon na kung maaari, makapanalangin ako saglit sa Diyos. Pinaunlakan ako ni Pastor Joel Solomon at ang sabi, sige po brother, gawin mo kung ano ang iyong nais. Lumuhod ako sa tubig. Meron akong inusal na panalangin at ang panalangin ito'y ganito. Diyos ko, salamat. Tinugon mo ang aking katanungan kung saan mo ako nais maglingkod.
Ngayon na tatanggapin ko ang karapatang maglingkod sa iyo. Sa banal na bautismong ito, may isa lang po akong hihilingin ulit kung maaari. Isunod mo ang aking mahal na asawa. Pagkatapos nun ay sinabi ko kay Pastor Joel Solomon, Pastor, tapos na po. Dito nga po isinagawa sa akin ni Pastor Joel Solomon ang paglulubog o bautismo sa Center Church ng Kawayan, Isabela. Sa aking bautismo, mga mahal na kapatid, walang patid na luha ang umaagos sa aking mga mata. Sapagkat nasabi ko, Diyos ko, nabautismuhan din ako sa Iglesia ni Cristo, pero kailan may hindi ko naramdaman ang katulad ng nararamdaman ko ngayon na pagyakap at pagtanggap mo sa akin. Mga mahal na kapatid, kinuha ko lang po ang puso ng aking conversion story. Masasabi ko po, walang pastor, walang Seventh-day Adventist ang kailanman ang humimok sa akin. Ang Diyos po ang tumawag sa akin at ako nga po ang siyang nagpasya at nagkusa na umanib dito. Marahil sabihin nyo ngayon at ako'y Seventh-day Adventist, anong aking pinanghahawakan ngayon para magpatuloy sa pananampalataya? Tangi ang pinanghahawakan ko po'y ang makatotohanang nasusulat sa Biblia. Makatotohanan ang aming sinasampalatayan na kahit sino man ay hindi maaring pasubalian at tutulan. At iyon ay handa ko pong ipagtanggol at handa ko pong ipangaral, mga mahal na kapatid. Maaring itanong nyo rin sa akin, ano ang aking naging karanasan pagkatapos na ako'y mabautismuhan? Ang isa po sa hindi ko malilimutang karanasan ay ang napakasarap na pagtanggap sa akin ng napakaraming Seventh-day Adventist. Na dito pagka ikaw pala'y nabautismuhan, lahat isa-isa magwe-welcome sa iyo, kakamay sa iyo, yayakap sa iyo. Sa Iglesia ni Cristo, hindi po ganun. Dito'y buong puso kanilang tatanggap. Ano naman ang mga pagsubok na aking naranasan? Mga pagsubok po na aking naranasan ay maraming banta ang dumating sa aking buhay. Mismong aking mga kadugo ang nagbanta at ang sabi sa akin, Uncle, huwag mong kakantiin ang Iglesia ni Cristo. Hindi kami mangingiming ikaw ay ipapatay. Masakit para sa akin ang marinig yun, pagkat mismong aking mga kadugo ang nagbanta sa aking buhay. Hindi lamang sila, sapagkat nataon noon, sa taong ding yun ay nagdaos ng kinkenyal ang Seventh-day Adventist doon sa Sison, Pangasinan. Ang kinkenyal na ito'y nilahukan ng 14 na probinsya. Mga mahal na kapatid, at ako po ang isa sa napiling magbigay ng testimonya sa dakong iyon, mga mahal na kapatid. Subalit sa aking palang paglalakbay, may mga pangkat na ng tao ang sumunod sa amin. Hanggang sa Sison, Pangasinan, ako'y tinugay-gayan, ako'y minanmanan at tila gusto akong dukutin. At iyan ay naobserbahan ni kapatid na yung ating church pastor dito sa Kawayan Center Church, si Brother Ocpemia, Ariel Ocpemia, at ang ilang elders na kasama ko. Sinabi nila kagabi pa, tatay, tila may sumusunod sa atin. Tila may tumutugay-gay sa akin. At nang sila aking makita, sinabi ko sa kanila, sila'y mga iglesia ni Cristo. Sabi ko, kung ito na ang oras
para ako ay likidahin. Sabi ko, ako'y nakahanda. Subalit, nung ako po'y nasa loob na hindi na nila ako masundan sa dami ng mga kapatid na nakapaligid sa akin, ay nag-alisan din po ang mga tumugay-gay sa akin, mga mahal na kapatid. Ngayon, ako po'y patuloy na nangangaral. Nagagamit na rin po ako sa mga iba't ibang evangelism sa iba't ibang dako. Luzon, Visayas at Mindanao ay halos akin na pong nalibot. At marami na rin po akong naaralan, lalong-lalo na sa bahagi po ng Bansod, Oriental Mindoro. 3 pamilya po ng Iglesia ni Cristo ang atin pong naakay sa aking isinagawang evangelism doon, mga mahal na kapatid. Sa bahagi rin po ng Masbate, sa bahagi ng Romblon, maging sa bahagi ng Wao, Lanao del Sur, tayo po ay nag-evangelism na, mga mahal na kapatid. Maging sa dako at lugar ng mga tinatawag nilang mga rebelde, ang mga MILF, atin pong pinasok ang kanilang mga kampo at doon tayo po'y nangaral at nagbigay din ng kaunting tulong bilang pagtugon sa kanilang tradisyon. Mga mahal na kapatid, marahil ay maraming hindi nakakakilala sa akin. Ako po'y isang straight na mangangaral. Bold akong magturo, bold din ako sa pangangaral. Ngunit hindi lang ninyo naintindihan ang totoong laman ng aking puso. Paano ko ngayon ibabahagi ang pag-asang meron ako ngayon? Patuloy at patuloy ko pong ibabahagi ito, mga kapatid, kung ano ang nais at gusto ng ating Panginoon. Huwag nating ihalo ang nais at gusto ng ating katawan na laban sa kanyang gusto. Pasakop tayo, yun lang po ang nais kong sabihin. Pasakop tayo sa kung ano ang nais ng Diyos. Mas magandang pagsunod kaysa sa pagsuway. Sapagkat ang pagsunod ay may kaakibat na pagpapala, subalit ang pagsubay ay may kakambal na sumpa at parusa. Alam ninyo ang mabuti. Sabi nga ni Apostol Santiago, pag hindi mo ito ginawa, magiging kasalanan sa iyo, mahal kong kapatid. Kaya ang akin pong may papayo sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa mga bagong tumanggap kay Kristo, lalong-lalong na sa mga newly baptized sa katatapos nating pangangaral dito, na pinangunahan ni Pastor Daniel Smith, sa mahigit na 742 souls na bagong binyagan, ang may papayo ko, ipagpatuloy ninyo ang paglilingkod. Nasa tamang landas kayo sa tunay na patungo sa Diyos. Tamang landas, hindi tamang daan patungo sa kapahamakan. Tamang landas po ang inyong napuntahan patungo sa buhay na walang hanggan. Mga mahal na kapatid, kung kayo may suliranin, narito kami, handang dumamay at tumulong sa inyo. Kung kayo may mga problema, narito pa rin kami, mga pastor, mga layman, nakasakasama, mga elders na handang dumamay at sumaklolo sa inyo. Kung may mga nagnanais puminsala sa inyong kahalalan at karapatan, at himukin kayong bumalik sa inyong dating kinaaniban, narito po kami para kayo ipagtanggol at para protektahan ang inyong pananampalataya. We are here to safeguard your rights that accepted from Jesus Christ. Mga mahal na kapatid, sinasabi ko ito, ako man hanggang ngayon, handang magsakripisyo. Alam ko pong hindi titigil ang mga dati kong kapatid para ako'y siraan. Alam ko po yan, sapagkat yun na lang ang maaring magawa nila para sa akin, para ako'y i-down, pasamain sa inyong paningin, pasamain sa inyong puso at isipan, pagkat hindi nila kayang tutulan ang katotohanang ang Seventh-day Adventist ang tunay
na bayan ng ating Panginoon Diyos. Tanging may papayo ko rin sa lahat ng nakikinig na hindi pa Adventist. Magsuri po kayo. Magbasa po tayo ng Biblia. Pagkat iyang Biblia ang siyang aklat ng ating Panginoon. Huwag po tayong opo, amen, siya nga po na lang, na hindi nyo inaalam kung iyan ay naaayon na sa gusto ng Diyos ang inyong sinusundan. Hindi ba kayo nababahala sa mga ipinatutupad sa inyo? May pangkatin nga ng relihiyon na inaalis na sa inyo ang lahat ng karapatan, ni magtanong ay bawal. Meron nga silang tinatawag ngayong kasabihan o ang tinatawag nilang slogan, obey and obey, no complain. Mga kapatid, hindi kayo robot. Hindi nila kayo tauhan. Hindi sila ang bumubuhay sa inyo, kundi ang Panginoon Diyos. Ang tanging maipapayo ko, magbasa kayo ng banal na kasulatan. Yun lang po mga kapatid, at sa lahat ng nakikinig ngayon sa akin, ako po'y free. Maaari nyo akong imbitahan, ako po'y pupunta. Kung gusto ninyong pangangaral, narito po ako na pagagamit sa ating Panginoong Diyos. Kung gusto niyo magsama sa tayo sa isang masigla, maayos na pagsamba, narito rin po ako para tumulong at maging gabay sa inyo mga mahal na kapatid. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood.